Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Welcome back to our channel. For today's vlog, we are going to teach you how to fix starter of a Toyota Corolla Altis 1.8G. So yan, ginabi na tayo. Pasalamat muna tayo sa lahat ng mga followers natin, mga sumusuporta. Patuloy ng titiwala sa mga subscriber natin. Shoutout sa inyo. At syempre, shoutout natin yung bisita natin, Master Mechanic, Clifford Operanya. Clifford Auto Works sa Gayaman, Bimalay. So problema ng ano na to, kotse na to no starter. Nagtitik sounds lang. Tik-tik hindi nag-start. Nakuha natin to, okay naman. So siyempre sa tagal ng panahon medyo nagluloko. So ayun, tinawagan natin si Boss Clifford para gawin. It's already 8 o'clock in the evening. So ayan. Pero bago natin ituloy yung video, sa mga bago nanonood ngayon, huwag niyo muna kalimutan na hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba at makapagbigay ng idea. At syempre, visit niyo yung shop ni Boss Clifford. So, ayan, tara na. So, ito, pagtatanggalin natin. So, ang problema nito, akala natin sira yung, akala ko nung una nasira yung, starter, yung startic. Kasi walang redondo, di ba, boss? Boss. Yung pala, si Boss Clifford, siya yung talagang may-ari nito. Ayan. So, ayan, yaman lang din na natin, bubuksan na natin. O, ito try muna natin, boss. Try muna natin, no? Sige. Try muna natin. Ayan. So, ayan, kuha tayo ng sa mga beginners dyan. Sa mga mekaniko dyan, syempre alam nyo na to. Pero sa mga beginners, yung nakakaproblema ng starter, pero pwede nilang gawin yan na nakakabit o hindi. Ay. Hindi, no? Kailangan baklasin. So, pakipaliwanag sir kung paano yung ginagawa natin. Pag titestingin natin yung starter mga boss, kailangan hanapin natin yung Positive, negative. positive negative ng battery. Saka dapat yung positive lagyan natin ng wire. Medyo makapal na wire, parang ganito. Para hindi masunog. Para hindi masunog. Hindi mag-init. Tapos, yung ground, i-ground din natin sa body ng starter. Okay. Para may supply siya ng ground. Okay. So, i-ground na natin siya mga boss. So, ang ginagawa natin technique nito ay i-directa. Direct po ito para matesting yung starter. Kung good. Okay. Ngayon, ito ang starter. Ito ang starter motor. Correct. Yung solenoid na sa loob. Ngayon, pag titestingin natin yung motor, kung iikot, dito sa mayroong wire ng manggagaling sa motor, may wire positive niya yan. So, tap lang natin dyan. Maririnig natin yan, iikot. Ayun. Yun, umikot na. Hindi natin malalaman na good yung motor. Ngayon, yung starter din. Kasi yan yung magtutulak doon sa Bendex. Ito po yung Bendex. Tapos, yung Bendex, pag yan, kailangan, aabante dito. Tutulak niya. Para dumikit sa flywheel natin. Para maikot niya yung makina. Good. Ngayon, Yun ang itatry natin. Yun yung itatry natin. Yung solenoid. Kasi, natanong daw nila sa ibang shop to, Sabi nila solenoid. Solenoid daw yung sira. Or carbon brush. Ngayon, okay yung motor. Ibig sabihin, okay yung brush. Next nating i-troubleshoot is yung solenoid. Dapat yan, aabante yan kapag tinesting natin. Pag umabante, good yung solenoid. Kaya ito na po. Tatap lang natin yung supply natin ng positive. Sa supply na positive ng solenoid. Naka-ground naman na po yan sa battery natin. Yan po. Yun, okay naman yung starter niya. Umaabante po. Umabante yung starter at yung solenoid mismo. Yan po, umaabante. Pag umabante, good yung good solenoid. Po yan. Good din yung starter. Good din yung starter. So papaikutin na ni Boss. So paikutin po natin ng sabay. Aabante sa kaiikot. Para malaman natin na good. Na good po yan. Ito po yan mga sir. Good nga. Po, isa pa po. Ayun. So good. Bali, natanggal na po natin. Total natanggal na, linisan na lang natin para mas mahaba yung buhay ng starter. Very good. Ang galing ng paliwanag ni Boss Clifford. At syempre, flex din natin yung Motolite Gold natin, napakalakas ng baterya. Opo. Pero disclaim ko lang, hindi po tayo sponsor ng Motolite. Pulang-pula, happy Kailangan Valentine. po natin ng Philip na star. Pangtanggal po dito sa Philip Salvador. Pangtanggal sa tourniquets. Sa tourniquets. Tatagtagan po natin kasi may fit yan.
Parang sinasyak natin. Ito, tanggal na yung Philips niya. So, ayan, natanggal na po yung Phillips screw niya. Medyo tinagtakan natin kasi matagal na. Mahigpit na po. Mahigpit na, mahigpit na. Ngayon, sunod natin yung ano niya. Dalawang bolt. Size 10. Size 8 po. Size 8. Gamit anti-sakit. Dapat hindi nyo muna tanggalin. Kabila muna. Boss, magkano kaya para mabigyan ng idea? Magkano, kunwari nasira yung carbon, magkano? Sa carbon, gagastos ka lang ng mga ano dyan. 500. Mga 500. Yung carbon pa lang yun. So, bali parang nasa 1K ka muna to 1.5. Kasama na labor. Wala pang sulinod doon, ha? Wala pang sulinid nun. Ito po yun, tatanggalin ito. I-open natin yung sa may pitan niya, no? Yun. Meron din palang bearing, parang bearing, oil seal, gano'n. Opo. Ito yung tinatanggal mo, ano yan, boss? Carbon po to. Ito po yung carbon brush niya. Kapal pa yata, eh. Kapal pa yan. Bago pa po Yan, yan. no, bago pa yung carbon nga niya. 4 yan yata, eh. Oh, Yan, no? kakapalit ko 1, lang. 2, 3, 4. Bago pa. Yan yung pag nag-i-engage, yan yung nag-spark. Yes, sir. Ito yung nag-generate, parang stator. Yes, sir. Nag-generate ng electric. Ito ang kanyang armature. Armature, yan. Dapat nililihad yan sa gilid, di ba, boss? Yes, sir. Para matagal yung mga carbon footprints. Yes, sir. Para sa kalaman po ng lahat mga ka-DIY, siya po yung dating may-ari ng sasakyan natin. Yan yung sa akin, yung Pajero. Na nag-swap kami. Yan, tinatanggal na yung ano. Ano yung tinatanggal mo, boss? Ito yung kanyang armature po. Armature, yan. Ito yung magnet, no? Yan po yung gear niya sa loob. Yung sa gear. Yan po. Nilagyan ng grasa din yan. Opo. Lalagyan niya ng grasa. Pero hindi na natin gagalawin yan. Lalagyan pa rin natin yan. Ng grasa. Oh, Ano para iba? maganda yung ikot. Tama. Yung iba, ang pinanglilinis nila dyan, diesel. Oh, mas maganda kung may diesel. Pero, ang gamit ko na dyan, degreaser para mas maganda. Mas maganda yun kung meron kang degreaser dyan sa Okay, post. So ayan mga ka-DIY, ang gagamitin po natin panglinis, pwede po to, Kobe para sa mga pugi. Ayan. Next natin, Kobe. Pwede sa CVT, throttle body, manifold, ganyan. Pwede rin sa mga ganyan, starter. Panglinis. Malamig naman sa kamay yan. Oh, ganda sa kamay to po. Saka ano yan, hindi naman masyadong nakakaano sa lungs. Panglinis po talaga yan. Yan, maganda yan. Pero kung meron kayo ibang brand na mas prepared ninyo, mas okay yun. Pero ito, okay din. Latest technology to eh. Quickly and easily clean, remove dirt in oil. Sabi niya. Oh. Improve power. Tapos lalagyan natin ng ano yan mamaya. Ang grasa na ba? Grasa. Pwede rin gamitin contact cleaner yan eh. Oh, boss, para malinisan maigi. Ayan, lilihain pa natin. Oh, lilihain pa natin to po. Kahit na anong grit. Kahit na anong grit, pwede. Mas maganda yung hindi masyado magaspang para hindi maubos yung armature. Tapos, anong gagawin natin dito sa gear niya? Lalagyan po natin ng grease yan Grease para mas ano yung lubricant niya. para magandang ikot. Para hindi mahirapan yung ano, no? Yes, sir. So, yung linis ng ganito, sir, actually, ilang mga buwan o taon magtatagal to bago linisan ulit? Kahit na every 2 years, ganyan. Tagal na din pala, no? So, yung sa mga maintenance na ganito cleaning, magkano libur lang? Nasa mga 1K, ganyan lang. Overall na yun. Parang Kasama na yung pull down starter. pull down starter. Medyo, kaya nalagyan ako ng ano, grease. So, lagyan po natin ng synthetic grease. Synthetic pa yan, ha? Hindi, Made by Wish. ano ba yan? Gaano karami yung lalagay natin grease yan? Konti lang naman po to, sir. Para lang naman po kasi sa gear. Yung gear na yan, nasisira ba talaga Ay, yan? hindi naman to basta-basta nasisira. Ano yung wear and tear niyan? Ilang months o years? Mga 3 years. Ganyan. Matagal din pala yan. No? So, sa kadalasan, sir, magbigay tayo ng idea sa mga viewers natin. Ano yung kadalasan nasisira sa isang starter ng sasakyan? Karaniwan, carbon brush po sa solenoid. Ito yung solenoid. Ito po yung carbon brush mga ka-DIY. Yan, ganyan po yung carbon brush. Nauubos kasi nauupot pag umiikot dito sa may armature. Tapos solenoid, yung solenoid nandoon. Hindi natin nakita. Ito po, yung solenoid. Buo. Yan po yung solenoid. Yan, solenoid, mahal yan, boss, no? Oh, nasa 1,000 plus. Pero mas may mahal pa, mga branded. Madami pong mas mahal dyan. Okay, so, gusto mo na. Mga ka-DIY, may kumuha po tayo ng ano dito.
Sandpaper. Sandpaper, 250 grade or any kind. Kahit anong klase, basta mas maganda yung pino. Yan, lilihain na natin. Bakit po, sir? Boss, anong ano yan? Purpose ng bakit natin nililihan ng ganyan? Para mas malakas yung contact ng electricity. Matatanggal yung mga residue. Opo. Oil, grease, dirt, Yes, at carbon sir. deposit. Yun. Para magtagal pala, kailangan din i-maintain. No? Yes, Hindi sir. lang pala yung pag bumili ka ng sasakyan, gano'n na. Opo, sir. Hindi yan basta ginamit lang. So, anong may papayo natin? Bakit? Kailangan ba nating, ano ba yung mga pwede natin gawin para maiwasan natin yung mga ganyang sira? Proper maintenance lang po, PMS po mga sir. Hmm. What is PMS? Preventive maintenance service po. Galing nga. Ayan, gagaling yung mga workshop system. Very technical po talaga yung mga paliwanag dito. So, siyempre sa mechanic by profession, kaya ang makakapag, ng mga theory nito. Okay? So, boss, pa, sa pagkakabit, paano yung una natin? Yun, una, ikabit po natin yung armature sa yan po yung unang procedure niya. Sa gear. Saka paikutin natin kung magandang ikot. Plug and play, parang Dapat plug and play. wala kang maririnig na kahit na anong sagabal dyan kapag umikot. Dapat walang hesitation. Walang hesitation. Parang bumabara-bara, no? Yes, sir. Kasi kumbaga, hindi siya nakalapat pag ganun. Yes, sir. So, yung sunod, anong lalagay? Yung takip. Ito po yung kanyang, anong tawag dito? Magnet. Magnetic field coil. O magnetic field coil. Ito po yung kanyang magnetic field coil. Nandiyan, no? Talagay. No? Opo. Denso. Denso. Japan pala yan, ha? Original pa yung boss, no? Oh, original pa ito, sir. So, yung sa pagbabalik pala nitong, magnetic field. Magnetic field. Kailangan na ilapat mo talaga. Opo, Ihanap sir. mo. Dapat hindi na po iikot tong sa labas kapag inano. May guide po kasi siya sa loob. Guide, no? Opo. Tapos So, pala yung pinaka-last, yung mismong, carbon carbon brush. So yung kung ang ano pala niyan, ang what you call this, ang prinsipyo pala niyan, kung ano yung unang binaklas mo, yun ang huling ibabalik. May sequence, no? Mhm. Ang pinakamahirap ang magbalik na yan, no? Carbon. Yung carbon kasi kailangan mo ring ilapat yan kasi kukontra to eh. So doon boss, bakit parang nilagyan mo ng angkla? Kontra niya po yun para yung spring, Pumasok. para pumasok ito. Kasi hindi po natin malalagay yung carbon kapag nakakontra yung spring. Okay. Kaya tinanggal po muna natin. Sa mga beginner na mag-DIY pala dito may kahirapan din to. Ay, oo. Baka hindi nyo may pasok ng basta-basta to. Correct. Kailangan nyo rin pa rin ng supervision or guidance ng Kasi may proper po. mechanic by profession. Or konting experience pa. Kasi kahit na napapanood mo to sa YouTube, pag medyo mahina yung adaptation mo, or tanong-tanong lang. Na, Yes, sir. imbis na makatipid ka, mamaya mas masira pa. Correct. Disclaim lang po namin mga ka-DIY, sa pag-DIY, do it at your own risk. Correct. Dahil sa pag-DIY, dalawa lang po ang meaning niyan dito sa HPT. Do it yourself at destroy it yourself. Ayun, so lumapat din. Pati pala itong takip na to, ng carbon brush, kailangan may lapat din talaga. No? May thread kasi yan sa loob. May thread sa loob. Hindi rin basta-basta nilalagay yung tourniquets. Tornilyo. Sa iba boss, mayroon tayong tinatawag na reduction starter. Ano bang purpose ng reduction starter? Parang yung mga hard starting, mabilis na nilang mapanda. Okay. High speed po kasi High yun. speed yun. Medyo may kamahalan yung mga ganun, di ba? Kasi Yes, sir. may ganun din ako doon sa Civic ko eh. Saka yung adventure, yung natin, Pajero na yan boss, na yan eh. Reduction na yan, galing adventure. Yes, sir. So ayan, huling process na po tayo dito sa starter sa pagbabalik. Binabalik na rin po natin yung dalawang bolt. Ayan. So ibig mong sabihin boss, ito reduction starter na rin. Yes, sir. Kapag startin mo to, Paano? Kaya pala, mabilis na. Ano palang dahilan nung sir, bakit minsan, sabi lang niya, may redondo pero medyo malamig ang panahon, gano'n. Malamig ang panahon. May mga katanungan pala ako sa iyo boss na usually katanungan din ko namang ibang mga viewers natin at mga customer. Yes, sir. Mga car users. Okay lang ba na number one, okay lang po ba na malulubog sa bahayan? Yung starter? Oo.
pagsaglitan, okay lang po. Pero kapag mabababad, ay mapapasukan na po ng tubig. Magkakaroon ng short circuit. Yes, sir. Pero pag yung mga nagpapa-engine wash, okay lang po ba yun na medyo nababasa? Okay lang po naman, sir. Basta wag ilulubog Basta wag lang ilulubog. Gaya ng baha. Yan mga kadiway, narinig nyo na po ah. Ayun boss, so tapos na po nating nilinisan. I-testing na po natin. Ulit. Yun. Yun. Lakas oh. Okay na. Yun. Okay na po. Good. So yan mga kadewa, ilalagay na ho natin, kakabit natin. Si Sir Clifford lang po magkakabit. Boss Clifford, bakit yung process ng mga American sa European na tinatanggal pa tong intake tapos throttle body hindi mo na ginagawa? Bakit? Anong proseso yung ginagawa mo? Kasi tayong mga Pilipino minsan mahilig tayong magmadali. Matrabaho na po kasi kapag tatanggalin pa natin yung mga yan. Pero yung proseso talaga ganyan, Ganito po talaga yung process. tatanggalin tong manifold, no? Throttle body, tsaka manifold. So, yan mga kadeway, ang ginagawa ko natin ay nire-reinforce po natin yung wire nung solenoid, di ba, sa ground. Positive. Sa positive yan. Ang nangyayari po kasi ay, naglulus yung socket, di ba, boss? Yes, So, sir. ang ginawa natin, direkta natin, nilagyan natin ng solder. Para dumikit na ng diretso. So, ayan mga kadeway, binabalik na po natin yung starter. Hindi na po natin to binaklas ang manifold at saka itong throttle body. First thing first pala, pag gumagawa kayo ng mga electrical parts, tanggalin nyo yung terminal, socket ng battery para iwas short circuit. Di ba, boss? Yes, sir. So, ayan, as you see na tinanggal natin yung ground para hindi gumapang yung kuryente. Just in case na kumapit yung wire ng positive ng starter sa body ground ng sasakyan, mag-spark kasi yan. Iwas sunog tayo. Safety first. So, ayan mga ka-DIY master natin dyan, naibalik na po natin yung starter. Pakita mo. Ayan. So, gaya po ng sinasabi namin, hindi na po natin tinanggal tong intake saka itong throttle body. Dito na po, dinukot ni Sir, ayan, Sir Clifford, yung starter natin. Tapos, ni-reinforcement natin naglagay tayo ng mga dyan, extra na wire. Para sa ganun, mas malakas yung daloy ng kuryente ng ground niya, ng positive. Dito rin natin nilagay sa terminal ng battery. So, ayan, siya po yung gumawa. Explain mo nga, sir, bakit mo nilagyan ng ganyan? Dinagdagan po natin ang supply kasi mahina na yung supply ng kanyang ground sa capacitive. Yun po ay kasi sa katagalan, yung wire po natin nagkakaroon ng corroded yan, corrosion. Tama, brittle. Humihina na po yung kanyang density. Very good, yung property niya, no? Kaya nawawalan na ng supply na malakas. Malakas. Kaya lalagyan natin, ang dadagdagan natin para lumakas ulit. Okay. So yun, na-found out din natin na hindi pala sira yung starter. Kasi bagong palit lang pala niya ng solenoid at ng carbon brush. Buti na check natin, antayin natin yung may-ari at yung mekaniko talaga. Kasi nagtanong ako sa iba, yun ang sinasabi. Kahit na hindi pa nabuksan, yun ang conclusion nila. Okay? Kasi yun talaga madalas na nasisira. Pero ayun pala, kunting dagdag ng battery at PMS cleaning, yun okay na. Siya talaga yung may-ari kaya alam niya yung history, no? So yan, para magkaalaman tayo, tatry natin, paandarin natin. So ayan mga ka-DIY, napa-start na po natin yung makina. Yan, naririnig nyo naman, yan maandar na. So kanina medyo mahina yung battery kaya gumamit tayo ng isa pang battery para lang mapaandar kasi isang buwan na rin natin itong hindi napaandar eh. So nag-discharge na rin yung battery niya. So ayan, para ma-prove natin sa inyo, pakita natin. Yan. Nag-charge na po, nag-14 na po yung battery. So good po yung alternator natin. So, natin, second try natin, patayin natin, tapos sendin natin ulit. So, ayan mga ka-DIY, na-prove na po natin sa inyo na okay na po yung starter, good na po. Pero masasabi mo, Boss Clifford, sa ginawa natin? Ayos. So, ayan, okay na. Sana may natutunan kayo sa vlog natin sa ngayon kung paano mag-troubleshoot ng starter ng Toyota Corolla Altis. Ayan, so visit nyo rin yung shop ni Boss Clifford sa may Gayaman. Boundary lang po ng Dagupan City, Lucao. Yan, so okay na. Pagawa kayo sa kanya. Huwag lang yung sira yung ulo, ha? Okay, so hoping naman natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Maraming salamat. To God will be the glory and Brentham. Signing off.